Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Hello po sa lahat, gusto ko lang i-share itong balitang ito kasi honestly sobrang big deal niya para sa maraming Pilipino, lalo na sa middle class na matagal nang nagbabayad, pero madalas sila pa ang pinaka naiipit kapag nagkasakit. So ayan na nga, si Executive Secretary Ralph Recto nanawagan na sa DOH at PhilHealth na siguraduhin na ang tinatawag nilang zero balance billing ay hindi lang maganda pakinggan, kundi talagang mararamdaman ng pasyente. Hindi lang sa papel, hindi lang sa press release, kundi sa totoong buhay, paglabas mo ng ospital. Alam mo yung feeling na nag-iipon ka, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan, nagbabayad ka ng buwis? Tapos pag nagkasakit ka, ikaw pa rin ang mangungutang? Yan mismo ang gustong baguhin ni Recto. Sabi nga niya, ang middle class ay consistent na nag-aambag sa sistema, sa taxes, sa contributions, kaya dapat lang na makakuha rin sila ng benepisyong katumbas ng kanilang ibinibigay. At hindi lang ito salita, nakipag-meeting talaga si Recto sa mga opisyal ng DOH at PhilHealth para pag-usapan kung paano mapapalakas ang zero balance billing system. Ang goal, wala nang bigla ang dagdag sa bayarin. Mas malinaw ang proseso ng claims at mas mabilis na bayaran ng PhilHealth ang mga ospital. Ibig sabihin, kung maayos itong ma-implement, hindi ka na dapat makakatanggap ng bill na ikakagulat mo paglabas mo ng ospital. Walang sir, may kulang pa po kayo. Walang ma'am, hindi po covered yan. Dapat malinaw na agad, zero talaga. Pero syempre, hindi ito madali. Inamin din ng mga opisyal na may malalaking hamon pa. Kulang ang pondo, may sistema na mabagal at maraming butas. At hindi pantay-pantay ang implementasyon sa iba't ibang ospital. Sa ngayon, may mga piling pampublikong ospital pa lang ang sakop ng mas pinalawak na zero balance billing. Pero ayon sa PhilHealth, plano pa nila itong i-expand lalo na sa malalaking government hospitals at specialty centers. At ito pa ang mahalaga. Makakatanggap pa raw ng karagdagang pondo ang PhilHealth matapos ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa government transfers. Posibleng ito ang maging tulong para mas mapabilis at mas mapaganda ang serbisyo. So ang tanong, magbabago na ba talaga? Ang sagot ni Recto, nasa execution ang lahat. Maganda ang plano, tama ang direksyon, pero kung walang sapat na pondo, maayos na sistema, at seryosong pagpapatupad, mananatili lang itong pangako. Kaya sabi niya, hindi sapat ang zero sa papel. Dapat zero din sa resibo, at totoo naman. Kasi ang tunay na sukatan ay hindi ang anunsyo, kundi kung pag-uwi ng pasyente, wala na siyang iniisip na utang. Ito ang klase ng balitang dapat nating bantayan, kasi hindi lang ito tungkol sa gobyerno, tungkol ito sa bawat pamilyang Pilipino. Kung gusto mong manatiling updated sa ganitong klaseng balita, stay tuned. Marami pa tayong babantayan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!